Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage ay hahanguin po natin sa Matthew chapter 25 verses 31 hanggang 46. Magandang balita Biblia, translation po tayo. Ang paghuhukom. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ng mga matutuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tanong po natin dito, anong mangyayari sa araw ng paghuhukom? So, pasimula po tayo. Life is a series of choice. Tandaan po natin yung katotohanan that life is a series of choice. Ang buhay po ay punong-puno ng napakaraming pwedeng pagpilian. At sabi nga po nung isang nabasa ko, shopping scenario. Anong ibig sabihin po nito? Ang buhay daw ay parang shopping scenario. Pag sinabing shopping scenario, yung ikaw ay pupunta sa isang shopping mall, ikaw ay pupunta sa grocery o sa department store, and then may dala-dala kang pushcart, lahat ng gusto mong kunin mo, lahat ng gusto mong hawakan mo, lahat ng gusto mong angkinin mo, lagay mo lahat sa pushcart mo. Pero wag mo nga kalimutan, pagdating dun sa dulo, no, pagdating dun sa counter, lahat yon ay babayaran mo, no? Yan po ang magandang ideya natin ngayon dito sa final judgment, na pagdating po natin doon sa hangganan ay hindi po maaalis ang katotohanan na lahat yan ay babayaran po natin. Wala po tayong gagawin, wala po tayong itatanim sa buhay na ito na hindi po natin pwedeng anihin. So ang atin pong teaching lesson, number 1, tatandaan po natin certainty of His return. Merong katiyakan yung kanyang muling pagbabalik. Sabi nga po, Jesus will come again to judge the living and the dead. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay huhukuman niya yung mga buhay, maging yung mga nangamatay.
maraming magtatanong dito, patay na, paano pa mahuhukuman, no? So doon tayo papasok sa isang katotohanan na pagkatapos po ng buhay, hindi po nangangahulugan na tapos na po ang lahat, no? Hindi po, mga kapatid, sapagkat wag nating kakalimutan, the moment na huminto ang tibok ng ating mga puso, the moment na matapos ang buhay natin dito sa lupa, automatic yan, papasok tayo sa eternity. So doon tayo maghaharap-harap sa final. Kaya tinuturuan tayo dito ng Panginoon from the previous gospel, sa chapter 25 din po yan, tinuturuan tayo ng tinatawag nating be ready and be prepared, no? Dun sa sumunod na gospel about the talent, wait and work, no? And this time, it is about judgment time, mga kapatid. So kailangan makita natin dito yung mga keywords, yung mga sikreto na dapat po nating gawin upang isang araw hindi po tayo masorpresa sa kalalabasan ng atin pong tinakbong buhay. So Jesus will come again to judge the living and the dead. How it will happen? Sabi nga po ng Bible, huwag nating kakalimutan sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. So meron pong judgment day na inihanda talaga ang Panginoon para tanggapin ang gantimpala, namuhay man tayo ng mabuti o namuhay man tayo ng pagsuway. So kaya pagdating ng sumunod na verse, Hebrew chapter 9 verse 28, muling babalik daw ang atin pong Panginoon. Yan, pinapatunayan ng talatang yan na muling babalik ang ating Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, Jesus will be coming king, no? Babalik siya bilang hari, hindi para ialay muli ang kanyang sarili, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya, upang sunduin yung mga naghihintay sa kanya. So there must be a mode of waiting. Dapat naghihintay tayo at umaasa. No, gumagawa tayo, hindi po tayo hihinto ng paggawa, sapagkat ang bunga ng kaligtasan natin, mga kapatid, ay hindi po yan para matulog o para magpahinga. Yung bunga ng kaligtasan natin ay may bunga ng paglilingkod. And number 2, there is a certainty of judgment, no? Yung judgment mode po dyan ay yung tinatawag nating yung day of separation of sheep and goat. Paghihiwalayin, no? Yung mga tupa at mga kambing. Verse 32, all nation, all humanity ay wala po diyang makakaligtas, no? Wala po diyang pili ng kanyang magugustuhan, no? Sapagkat we will all be judged in the presence of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat ang lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo, no? Upang tanggapin ang kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man ito masama, nung siya ay nabubuhay pa. So all nation, all humanity, mga kapatid, hindi natin pwedeng iasa kanino man ang ating kaligtasan kundi sa ating Panginoong Hesus lamang, no? So bakit po dyan yung sheep ay nabiyayaan po siyang pumasok sa buhay na walang hanggan? Dahil sa kanyang pagsunod. At dahil naman sa pagsuway, yung mga kambing ay nilagay sa kaliwa because of their disobedience, no? Kaya pala sa Matthew 7:21 hanggang 22, malinaw po yan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng verse 22, maraming magsasabi, Panginoon, nagpalayas po ako ng mga demonyo, nagsalita ako sa iba't ibang mga wika, at marami pang iba, no, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, di ko kayo nakikilala. How it happens, no? Sabi ni Jesus dito sa passage na binasa po natin, pag iso-shortcut po natin yan, yung serve the King by serving other, no? Naglilingkod po tayo sa ating Diyos sa pamamagitan po ng paglilingkod sa ating kapwa, lalong-lalo na sa atin pong mga kapatid sa Panginoon. Sabi ng Galatia 6
talatang 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Binibigyan po tayo ng pattern, yung family of the believer, no? Yung pamilya ng mga mananampalataya. Unahin at pahalagahan. Kasi nga naman, kung hindi natin sila bibigyan ng importansya talaga, ay baka naman hindi paniwalaan yung ating testimony na iniwan sa atin ng Panginoon. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin natin yung ating kapwa. At lalo tigit sa lahat, yung ating kapwa mananampalataya. Kasi kung hindi natin sila kayang mahalin, pinapatunayan lang natin na kahit yung mga hindi mananampalataya ay hindi rin natin maiibig. So number 3, yung tinatawag nating certainty of reward. Siyempre, hindi pwedeng walang gantimpala. Merong gantimpala. Pala, pagpapalang ganti po yan. So verse 34, sheep are blessed. Pinagpala po yung mga tupa. And they are invited to enter, no? Binigyan sila ng imbitasyon ng Panginoon para makapasok, at yung mga sheep ay pinuri ng Panginoon. Bagamat hindi nila alam na yung kanila palang ginagawa ay ginagawa na nila para sa Panginoon. And then, kingdom prepared for them. Ang kaharian ay inihanda para sa kanilang. Nakakalungkot po dito, hindi po kasi lumalabas na ang impyerno ay ginawa sa tao. Ginawa siya sa demonyo at sa mga kampo nito. So, ang application po natin para ma-avoid natin yung ganitong bagay, huwag natin kakalimutan yung sikreto na tinuturo po dito. Now, for our application, yung FWWCTCB, yung ako ay nagutom, binigyan nyo ako ng makakain. Nung ako ay mauhaw, ako'y binigyan nyo ng tubig, water. At nung ako'y maging dayuhan, winelcome nyo ako. Nung ako'y hubad, binigyan nyo ako ng damit na masusuot. At nung ako'y may sakit, ako'y inyong inalagaan. Nang ako'y mabilanggo, ako'y inyong binisita. So application po natin yan. Yan ang antidote para hindi tayo masurpresa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Facts that God knows everything, mga kapatid. Alam ng Diyos, kahit yung mga taong ito hindi nila alam na nakagawa na pala sila ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi rin nila alam yung mga tupa na sila pala ay nakagawa o nakaganap na rin ng kalugod-lugod sa Panginoon. So our conclusion, no, ang conclusion po natin, making the most of every opportunity. Habang may panahon, kapatid, habang may pagkakataon, gawin na natin yung nararapat gawin, sapagkat at the end of the day, hindi natin kayang linlangin ng Diyos. Hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Kung ano yung ipupunla ng tao, siyang aanihin niya sa buhay na ito. Our prayer here, ang ating panalangin, Lord, help me love my neighbor, especially the family of the believers. No? Huwag nating palagpasin yung pagkakataon na yung bayan ng Diyos, yung mga mananampalataya, yung kapwa natin mga mananampalataya, ay hindi natin sila mabigyan ng nararapat para sa kanila sa panahon ng kanilang mga pangangailangan. Ang comment naman natin dito, please don't forget to comment down below of your experience. Kung kayo may mga karanasan na nais nyo pong i-share, at gusto nyo pong makipag-collaborate sa mga mananampalataya, mag-comment down below po kayo, or hanapin nyo po yung Bong Pulsutin sa Facebook. Doon po tayo magkwentuhan. Like and share na rin, baka makatulong sa iba, no? And then God bless po sa ating lahat. Maraming salamat. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at ng kapurihan, at pagpalain kayo ng may kapal. Ang inyong kapatid, Kuya Bong.